Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan na po natin ng mga lulupit na mga balita sa ating lipunan. Ito nga sinabi na ho, binuking na ho ni Pangulong Duterte nang ito si Bongbong Marcos may planong mag-martial law at hindi nabababa sa kanyang kapangyarihan. Naku po, gagaya ho sa tatay niyan. Naku, sinasabi na nga ba eh. Tama si Manny Pacquiao di ba? Ang bira ka, Manny Pacquiao. Hindi, sinabi na ni Manny Pacquiao ito nung una di ba? Tingnan nyo, dumidilat pa siya nung una. Ito na nga, sinabi na ni Pangulong Duterte, binuking niya na po ang plano ng mga Marcos. Naku, hindi maganda yan. Ano ba itong plano ng ni Marcos? Sabi ni Pangulong Duterte, ito yung sinabi niya itong nakaraang Cebu rally kung saan libo-libo dagsaho ang mga Pilipino nagpunta doon at nagpahayag. Wala pa pong ayuda yan Wala pang ayuda yan, walang AX yan at higit sa lahat walang bigayang naganap dyan. Yan po ay kusa lamang at saka organic. Talaga naman dinagsaho ng mga Pilipino ang ating Pangulong Duterte at ang buong PDP. Naku, palakpakan naman natin dyan. Marami hong magandang sinabi si Pangulong Duterte doon at isa na nga ho sa sinabi niya doon yung plano nito ni Marcos na kung saan ay magpatuloy non-stop, hindi ho titigil sa kanyang pagiging presidente. Pagkatapos daw susunod na yan yung siyempre yung kapatid, yung anak, yung pinsan. Naku, patay tayo dyan. Patay tayo. Wala na. Siguro pagdating ng panahon na para na tayong papalit na ho tayo sa Africa kasi alam nyo ba yung Africa ngayon, di ba napapanood natin maraming mga magugulo. Maayos na ngayon doon dahil doon sa bago nilang leader. Pero parang tayo na atang papalit. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Di ba? Panoorin ho natin ito sinabi ni Pangulong Duterte para maunawaan ho natin kung ano talaga nagaganap sa ating bayan kasi wala na. Sagad na ho sa butong kawalang yan itong gobyerno na to. Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pabuhay na. Grabe. Ay, sorry. 83 years old na si Pangulong Duterte. Ang lupit naman po nun. Hanggang ngayon, ayan pa ho siya, nagsisilbi sa bayan at gusto niya pa rin tulungan ng ating bayan. Wala na ho ba tayong bagong leader na maaaring makita ngayon? Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pabuhay na. Pahuway ka na nga. Paway na. Pagod na si Pangulong Duterte. Kabanggod, sa akong tanaw, panahon na yung pahuway ko. Ang kadaot, pugos ko, tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Napipilitan na nga lang daw si Totoo, alam mo, nung huling nag-usap kami, last year po yun, yung I think November or October. Alam mo, nagkikwentuhan kami ni Pangulong Duterte. Masaya siya dahil nakakapagpahinga na daw siya ngayon. Masaya siya dahil kasi dati daw nung siya nagtatrabaho bilang presidente, hindi niyo man napansin, talagang tumanda si Pangulong Duterte kasi puyat daw ho siya noon. Kulang sa tulog. Talagang pag dinibdib niya ho yung trabaho niya, hindi ho niya hinutot. Magkaiba kasi. Si Pangulong Duterte, dinibdib yung trabaho. Yung, ewan ko, yung ngayon parang sininghot Pambirang buhay totoo mga kababayan. Kakaiba ho si Pangulong Duterte. Kaya pansinin nyo talagang mula nung 2016 tumanda na ho siya. Ang bilis niya tumanda. Na-stress ho sa dami ng problema ng ating bayan. Pero ito ngayon sinasabi niya gusto niya na magpahinga. Pero hindi siya makapagpahinga dahil dito sa walang niyang gobyerno natin. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Nako. Ayan ho ba ay sa tingin ninyo ay makatotohanan? Fake news? O yan ay exaggerated. Ako naniniwala akong totoo yan mga kababayan. Kami nararamdaman po namin yan. Kami mga political vloggers o tawagin nating advocates sa social media. Ramdam na ramdam ho namin kaliwat kanan ang demanda, kaliwat kanan ang panggigipit. Ito nga huli yung ating kapatid na organizer dyan, di ba? Talagang ginipit ho siya. Pinuntahan ng kinakot to. Parang dinaig pa ho talaga yung yung dati kasi at least announced. Di ba? Mas daig pa ho ngayon. Yung dati, announced dictatorship, announced martial law. Di ba? Ngayon, hindi. Pretending to be living in a democracy, pretending na we have democracy, pretending na walang martial law, and yet yung action, iba ang galawan. Di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kasi ngayon, talagang wala na. No choice ka. Meron pa tayong mga, kinuwento nga sa akin nung nakarang nakausap ko yung ilang mga vloggers, iba ho sa kanila, tinawagan na ho ng AMLAC, tinawagan na ho ng kung ano-ano para ho talaga gipitin. Sabi ko, sandali. Pera namin to animal kayo. I mean, anong pakialam nyo sa aming pera? Diba? Anong pakialam ninyo at kung meron kaming pera, may mga kanya-kanya ho kaming trabaho. Aside pa ho sa pagbabloging po yan, may kanya-kanya po kaming trabaho, meron po kaming maayos na buhay.
bakit to yung pakikialaman? Wala naman po kami sa gobyerno, 'di ba? Bakit to? Kasi nga yan yung tinatawag na pananakot, panggigipit. Subukan mong pumalag. Subukan mong labanan ng gobyerno na ito. Gigipitin ka namin. At ang ganda nga ho nung sinabi ni June Abines dun sa kanyang nakita ko sa isang interview niya. Hindi ho ito panggigipit sa amin lamang. Hindi ito panggigipit sa mga sabi na natin advocate ng sa social media. Hindi po ito panggigipit lamang sa aming mga vloggers. Ito po'y panggigipit at pananakot sa lahat ng papalag sa gobyerno na ito. Sabi ko nga ho sa inyo mula doon kay nauna na ho dito si Pastor Kibuloy. Nauna na ho siya dito. 'Di ba? Alam mo, yung ginawa sa SMNI, yan ho ay pananakot. Pananakot ho sa ibang network. Sinasabi ho nila na kapag ikaw ay pumalag, kahit kaalyado ka namin, kahit sanggang dikit ka namin, kaya namin kayong gaguhin. Kaya namin kayong ipasara. Kaya namin kayong gipitin. Alam nyo, kung kayo, kung maaari ko lang sana, kung malaya lang ako magkwento kung paano ginipit ang SMNI, magugulat kayo. Kasi lagi ko nga sinasabi sa kanila, sabi ko, di ba, kayo nga lang ang sumuporta na network nung panahon ng kampanya kay Marcos, di ba? Binudol nyo nga yung tao. Hindi, biro lang SMNI. Hindi, totoo naman, di ba? Sila lang ho talaga yung sa debate, hindi lang ho sa debate, sila lang yung nagbigay ng espasyo kay Marcos. Di ba? Pero anong ginawa? Kasi nga, alam ho nila na si Pastor Kibuloy and ang buong SMNI ay sumusuporta sa mga Duterte. Alam mo nila na sanggang dikit to ng mga Duterte. Kung pansinin ninyo ngayon ang gagaganda ng mga events. Dahil nga po sa KOJC po, ito ho'y SMNI ang tumutulong. Ibig sabihin, malaki yung tulong talaga ang SMNI sa lahat ng campaign sortie ni Pangulong Duterte noon hanggang ngayon. Kaya nga ho, nakita ho nila yung bagay na yun, kaya ginigipit ho nila. Tapos ito nga mga nakaraan, di ba? Hinak po yung account. Kaya mga kababayan, habang pinipigilan nila ang SMNI, ako ho, nagsasabi na ho sa inyo, tayo na ho ang magpakalat ng mga videos. Kasi hindi ho yan, hindi ho yan ipapakita ng mainstream media. Kung tingnan nyo ho itong isang mainstream media na ito, ang pinapakita lamang po ay yung speech na kung saan may banat si Pangulong Duterte. Pero yung sabihin ba nilang dagsa-dagsa, libo-libo pumunta, pag may event ang mga tolongges na mga pro-impeachment, grabe ho nila puntahan, ibalita, kaliwat kanan ng balita kahit walang tao. Diba? Totoo naman Pero yung mga ganito, hindi ho nila ibabalita ho ito kahit punong-punuan tao. Ang ibabalita na lang nila kung ano yung magandang ipaumpog sa Marcos para may balita ho sila. At ito nga ho yun, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kung saan talaga namang may dictatorship na nagaganap ngayon. Ako, naranasan ko, never ko naranasan sa buhay ko yung ganito, na maging aware ka sa paligid mo, anytime pwede kang dukutin, maging aware ka, baka mamaya may mangyari sa'yo. Alam mo yun? Tapos tinatawanan nga ako dati nila Dada kasi napapraning daw ako. Tapos sabi ko ngayon, praning pa ba ako? Hindi, totoo. Ngayon si Dada, minsan pinupuntahan sa istasyon. Walang biro, may mga nagtatanong, yung biglang magtatanong, dito ba yung SMNI? Dito ba yung Banateros? Tapos biglang pag wala pa kami, biglang sisibat yung nakamotor. Yung mga ganun ho ba? Naintindihan yung ibig ko sabihin, mga kababayan. Ito'y, di natin masasabing ito'y merong planong masama sa amin, pero gayon pa man, ito po'y pananakot to. Pananakot to sa mga Pilipino nagsasalita. Kaya nga mga kababayan, kami po'y isang tao lamang, o maaring sabihin na natin yung buong vloggers, 40 lang yun. Walang magagawa yun kung hindi ho kayo mag-share, magla-like, o kaya ay magsasalita din. Lalong-lalo na kayong mga OFW. Anyway, hindi naman kayo kayang puntahan dyan. I-share ho natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas yung mga videos na mga katulad ho nito. Pupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang terminal. Nako, dili na manaog. Ibig sabihin, di na bababa. Parang baligtad sa Tagalog. Panik panaog. Tama. Nalito na rin ako Hindi, totoo. Yan, sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi na daw bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan ang gagawin daw ni Marcos. Binuking niya na, naku po, patay tayo dyan. Ito mga kababayan, tandaan nyo, ito si Pangulong Duterte. Galing itong Malacanang. Huwag nyo kakalimutan. Galing po itong Malacanang. Anong ibig ko sabihin? Kahit ubusin nila ang mga tauhan sa Malacanang, meron at meron matitira na nagsilbi kay Pangulong Duterte. At sigurado kung nakuha ng damdamin ni Pangulong Duterte yung mga dating kasamahan niya sa Malacanang. Whether it is security, worker, staff,
sigurado kung nakuha ng puso ni Pangulong Duterte yung mga yun. At maaari, dahil marami naman po sa kanila, hindi naman appointed, ito ina-assign lamang po ng opisina, maaari hindi ho nila alam yun. Kaya ito si Pangulong Duterte, hindi ho ito magsasalita ng wala hong basihan. Hindi ho ito magsasalita ng wala hong alam. Diba? Ito yung magsasalita galing mo sa kanyang mga resources. Kaya itong sinasabi niyang, pupusta ko sa inyo, hindi yan bababa pag natapos ang kanyang termino. Yan po ang matinding revelasyon ni Pangulong Duterte. Pero nakakalungkot dahil etong ang 6 na taon, ang tagal-tagal di ba? Marami ho sa atin naiinip na. Gusto na talagang matapos itong administrasyon na yun. Bakit? Ubus na pera. Ang tindi ng pagnanakaw ng mga congressman natin, di ba? Ang tindi ng pagpigil ng freedom of speech, di ba? Lahat to ginawa na ng gobyernong ito, pang-aabuso, kaliwat kanan ang mantakin mo, kahit yung ilang nating mga kapulisan, naiinis na. Bakit? Ang dami na daw sa akin, ang kwento sa akin, irregularidad na ginagawa sa loob ng PNP to the point na marami daw po ang parang nagtataka, bakit ganun? Sabi ko, wala tayong magagawa, tiisin nyo na lang yan, ginusto ninyo yan. Kaya nga, tawan-tawa ako, meron akong pinost sa social media ko yung post doon na nung 2022, 'di ba? May post yung isang doon, heart para kay ganito, kay Marcos, ganito, like para kay ganito. Tapos nakita ko. Tapos nung tiningnan ko, ang dami nag-heart noon kay Marcos, kung sino gusto nilang presidente, 'di ba? Tapos nung pagtingin ko, tiningnan ko sino kaya ito. Ang unang lalabas doon sa mga emoticon na yun ay yung mga kaibigan mo, kung ano yung kanilang pinindot. Tawan-tawa ako doon sa mga kaibigan kong pumindot na nag-Marcos. Na ngayon nagwawarla na. Oh. Sa loob-loob ko, pambihira kayo, dinamay nyo pa kami. Kaya tuloy, lahat tayo napahamak. Pero ito ay wala ho namang sisihan. Hindi ho na tayo naninisi dito. Ang sinasabi ko lamang po mga kababayan, nangyari na ang dapat mangyari. Ngayon, natatagalan na tayo sobra. Wala pa hong kalahati nung last year, natatagalan na ho tayo sobra, di ba? Ngayon pa lang parating yung kalahati, grabe ho, ang tagal-tagal na. Kasi nga ho, nabudol ho tayo ng gobyernong ito. Nabudol ho tayo ni Marcos, di ba? Yan ho ang ating sinasabi. Bawi na lang ho tayo, mga kababayan. Again, sinasabi ko nga sa inyo, kami ho yung mga yung boses namin, hindi naman ganun kalakas. Kung hindi kayo magla-like, mag-share, kung hindi nyo ihahati dito sa taong bayan, sayang ho ang aming pagbablog. Kung kami ho ay pinipigilan na ngayon, mas lalo pa nating paigtingin, mas lalo pa po nating painitin yung pagiging aktibo natin sa social media na i-share yung mga videos. Maraming salamat po sa mga nagme-message at matagal na daw subscriber na nanonood. Ipagpatuloy lamang po natin ito, ipasaw natin sa mga kababayan natin. Ako ngayon pag may nakakausap ako, hindi ito walang biro ito Ako'y nangangampanya ng simple lang. Alam mo, may mga kaibigan ka na walang alam sa politika. Hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Ikikwento ko ngayon sa kanila. Tapos sasabihin ko sa kanila, baka naman sa eleksyon ito yung sanang iboto natin, yung straight PDP. Di ba? Straight PDP tayo, iboto natin ito Para ho kasi sa bayan natin, para maayos na. Kasi dalawang tanong lang naman po ito Simpleng-simple. Mas maayos ba ang buhay mo ngayon pagdating sa paggastos, pagkain, bilihin? Kung mas maayos, sige, boto mo si Marcos. Pangalawa, boto mo yung senador niya. Diba? Pangalawa, kung mas feel safe ka ngayon, iboto mo uli yung mga senador niya. Di ba? Pero kung yung dalawang tanong na yan, ang sagot mo ay hindi. Mas malala ngayon, mas mahal ang bilihin ngayon, mas matindi ang gastusin ngayon, mas mahirap ang buhay ngayon. Tapos pangalawa, mas magulo ngayon, mas dangerous ngayon. Aba mga kababayan, kung yung dalawang simpleng tanong na yan, yan ay nagpapahiwatig lamang ng iboto mo na, ibahin mo na ang boto mo. Ibalik na natin yung dati. Diba? Ibalik na natin yung nag-ayos dito sa dalawang bagay na to. Diba? Kaya sinasabi ko sa kanila, mga kababayan, straight tayo, PDP straight natin ito para talaga maibalik ho natin ang Pangulong Duterte. Kasi pag hindi ho natin in-straight to, sinasabi nga ho, paulit-ulit niya sa speech, siguradong tatanggalin si VP Sara Duterte. Nung mga senador na uupo. Yung mga mananalo, siyempre, may utang na loob sila kay Marcos May utang na loob sila kay Marcos. Lahat ng resources sa kampanya nila galing kay Marcos. Isang sabi lang ni Marcos, tanggalin na yan. O isang sabi lang ni Romualdez, tanggalin na yan si Sara Duterte. Tanggal yan. Sigurado, mai-impeach si VP Sara Duterte. At pag na-impeach si VP Sara Duterte, wala na, tapos na, finish na. Finish na, as in letter P, sabi nga ni Dan Fernandez. Finish na. Bakit? Dire-diretso na ho yan. Marcos, Romualdez, magpapalitan na lang ho yan ang kanyan. Wala pa hong
masasabi nating politiko na maaring magpataob sa kanila kung hindi si VP Sara Duterte. Kaya yun ang kanilang main target, impeach VP Sara Duterte. Paano mangyayari? Pag nanalo ang mga Marcos senators. O yung sinasabi nga nilang Team Coke. Mahilig sa soft drink. Bakit? Coca-Cola, mahilig sa soft drink. So, kayo na bahala kung Team Suka o Team Coke. Di ba? Kung gusto nyong may balik ang mga Duterte para maayos uli ang bayan natin, ano na tayo? Talagang straight PDP na ho tayo. Wag na ho tayong bibitaw. Lahat to, iboto na natin. Di ba? Yun lang ho yun. Kaya na sa iyang tatay magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Ito sa iyang papa. Oh. O pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po sagid ka kanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Yun, ha? So yun na nga ho ang sinasabi ni Pangulong Duterte. At meron nung sagot ho ang balalay ni Marcos. Bakit sagot ni balalay ni Marcos? Kasi hindi si Marcos ang sumasagot. Ewan ko, siguro puyat, baka puyat. Baka tulog pa, hindi natin alam. Ang bilis agad-agad kanina sumagot na ho kaagad yung kanyang balalay. Ito ho, ay mali, hindi po yan, iba po yan. Sorry, mamaya. Unya. Ito ho, ito ang sagot, sandali, Ito. Ito ang sagot po ng Malacanang, True Philippine News Agency. Sabi dito, Malacanang on Sunday, February 23, calls out former President Rodrigo Duterte for claiming that the President Marcos is veering towards a dictatorship. E.S. Bersamin said, naku, grabe, doon pa lang, patay na. Ang tagapagtanggol ni Marcos. Natutulog siguro pa, baka puyat kayo naman Saturday kagabi, syempre party. Sabi dito, the administration will continue to uphold constitution and adhere to the rule of law. Naku po, kalokohan yan. Ngayon nga lang rule of law. Halimbawa, yung ginagawa sa mga vloggers, rule of law. Yung ginawa sa KOJC, rule of law. Ano to, lokohan? Inuloko nyo kami Di ba? Hindi naman po rule of law yan. Paano naging rule of law yan? Di ba? Yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy, rule of law. Alam niyo yan. Wag na tayo magpaikot-ikot. Tablado lahat ng witness na inilagay ninyo doon. Wala, sabit talaga ho. Sabit. As in, kung pwede ko lang i-discuss dito, naku po, matatawa ho kayo. Sabihin nyo, paano nangyari yan? Dapat makulong yan. Ganun na masasabi ninyo. Di ba ho? Dapat makulong yung witness. Maniwala ho kayo sa akin. Mali-mali ho talaga. Tapos sasabihin nilang, adhere to the rule of law. Ay, kalokohan po. Hindi ho totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi ni Bersamin, we treat the former president baseless, ridiculous statement the same way that Filipino are dismissive of them. Wow. Dismissive ang mga Pilipino sa sinasabi ni Duterte. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. Wow. Dati todo sip-sip ninyo. Wow, dati todo-todo ang ininyong pag-admire kay Pangulong Duterte. Ngayon, lying na at saka inventing hoaxes na. Anong inimbento niya? Sige nga ho, kayo nga ho. Yung nako, hindi to. Yung walang invento dyan. May proof po si Pangulong Duterte dyan. Napakarami hong nagsasabi. Panahon pa lang daw ng mayor. Kinikwento sa akin to ni Pangulong Duterte. Panahon pa lang daw na mayor si Pangulong Duterte nagpupunta na sila doon sa dagat. Doon sila Ewan ko. Oo, kinikwento niya ho yan. Kaya alam niya ho yan. The hoax is another budol emerging from one-man fake news factory. Wow, ikaw po ang sir, kayo po ang budol. Huwag na ho tayo maglokohan. Kayo po ang budol. Ito na lang ho. Asa na ho yung 20 pesos na kilo ng bigas. Yan ang budol. Huwag na ho tayo maglokohan. Yan ang budol. 20 kilos na bigas. Asa na po? Wala. Budol. Yung lahat ng sinasabi ninyong food security. Tanda ko yan. Yan yung pangako ninyo Food security. Asa na yon? Wala. Budol. Di ba? Yan ang totoo. Kasi isipin mo na lang ito mga kababayan. Kasi tanungin ko sa inyo. Yung sinasabi ng administrasyon na to na food security. Sige nga Tayo ho ba ay may sapat na pagkain sa pagkainan? Hindi ho ba tayo nahihirapan na bumili ng pagkain? Kayo hong sumagot. Sino ang budol? Si Duterte o itong tao na itong si Bersamin? Sige nga ho. Kayo ang sumagot. 20 pesos na po ba yung bigas? O 20 pesos kada kamatis na maliit? Kayo ang sumagot. Meron na ho ba tayong food security? O maasenso po ba yung bill tumutuloy-tuloy? Di ba ang dami yung tinigil?
Oh, yung mga pinangako ninyong supposedly kaayusan pagdating sa kalusugan, siniro nyo nga yung PhilHealth. So binudol nyo mga Pilipino. Tapos sasabihin nyo si Duterte pa ang budol. Ang baduy ninyo ha. Hindi totoo yan. Sabi dito, as our action have consistently demonstrate, we will stay the course. Mag-stay kayo sa course? Kawawa naman kami. In upholding the Constitution. Kailan pa? Kailan pa nyo in-uphold ang Constitution? In adhering to the rule of law. In respecting the rights of the people. Totoo. Kailan nangyari yan? Sir, kailan kayo nabuhay? Hindi, ako nagtatanong lang. Kailan ba sinasabi nyo? Panahon ni Rizal? Kaninong panahon yan? Baka panahon ni Duterte yan. Wala ba kayong alam na panggigipit na ginagawa sa amin? Hindi nyo alam? Yung mga sumusuporta na mga politiko sa ginagawa ni Pangulong Duterte, sa mga rally ni Pangulong Duterte, ginigipit nyo, binubuhay nyo yung kaso. Hindi nyo alam yan? Hindi nyo alam na ginagawa yan ng inyong administrasyon? Ng inyong gobyerno? Kung si Marcos puyat, kayo po, ano nangyari? Tutulog pa. Pareho lang yan eh. Ayan, sabi dito, we will not backslide into oppressive ways of previous administration. When critics were jailed upon Trump-up charges and when kill orders were publicly issued, glee and obey blindly. Wow. When critics were jailed upon, sinong critics ang na-jailed upon? Si Maria Ressa. Ang kaso niya, hindi naman sa gobyerno galing. Private negosyante yun. Si De Lima. So kakampi nyo na talaga si De Lima, yung ba ibig mo sabihin? Di ba? Alam naman po natin ang kaso ni De Lima. At hindi po ang nag-ano sa kanya, ang nagkaso po sa kanya, yung mga kasamahan din niya na umamin noong una, ngayon wala na. Naabutan siguro, kaya ganyan Di ba? It is the leader of that troubled past who is, si Duterte daw, depicting us with veering towards system where anyone can be deprived of life, liberty, property without due process of law. As many had been on his mere say, naku, lokohan to. Mr. Bersamin, tyrant pa? Si Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte nga nagsabi kay Leni Robredo na wag niyong pakialaman niya. Stop! Guys, stop! Sabi ni Pangulong Duterte. Itigil niyo yan. Stop! Di ba? Wag niyong ipa-impeach yan. Siya pa ngayon ng tyrant. Siya nga yung, isipin niya, if there is one person na sobrang nagkikriticize nung panahon ni Pangulong Duterte, walang iba kung hindi si Leni Robredo. Ipinakulong ba? Ipina-impeach ba? Kinasuhan ba? Bersamin, are you out of your mind? How come? You answer me, simple as this. VP Sara Duterte never criticized Marcos until to the last yung last part ng quarter ng 2024. Never siya nagsalita. Nagsalita na lang siya nung ginipit na ho siya. Nung naput na siya doon sa panggigipit na ginawa ninyo, doon na lamang po siya nagsalita. Di ba ho? Doon na lang siya nagsalita. Pero si Robredo, from the very start until to the end, walang ginawa kung hindi bumanat. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Pina-impeach? Hindi. Kinasuhan? Lalong hindi. Ano ginawa niya? Binigyan niya pa nga ng posisyon. To prove herself kung tama ba at kaya niya ba talaga. Until she failed. Diba? Ganon ang kritik sa panahon ni Pangulong Duterte. Kamusta kritik ngayon? Diba puro kaso? Tama, mali. SMNI. Ito sabi ko nga sa inyo, sample Pastor Kibuloy. Lahat ng kaso niya nung dismiss. Wala na ho yan. Dismiss na ho lahat yan. Anong ginawa nyo? Binuhay ninyo. Bakit? Kasi nagsimula yan nung nung panahon na nagtanong sila ka Eric, sila Lorraine Badoy, at saka nung yan. Actually, ang nagsimula daw ito. Nung panahon na nag-walk out yung isang reporter na parang ong-ong. Kasi nagkomento si Pastor Kibuloy regarding doon sa SONA na parang bakit wala man lang binanggit about crime, about peace and order. Doon ho nagsimula yon. Nag-criticize ng bahagya lang naman si Pastor Kibuloy. Doon nagsimula ang lahat ng pag-uusig. Nakita ho nila Simple lang yun. Simple criticism lang yun. Inusig nyo na ng todo-todo. Binuhay nyo kaso. Tapos sasabihin nyo, tyrant si Pangulong Duterte. Tapos etong Marcos administration. Hindi. Sino niloko ninyo? Lelong yung panot. Tama, mali. Di ba? Yun ang totoo Huwag na tayo magloko. Pucha, tayo na lang Kayo na lang dyan Kasi alam nyo, mga kababayan, isang malaking katarantaduhan ito. Kitang-kita na ho natin yung katarantaduhan ginagawa nila. Tayo ay magsama-sama na ho para ho, alam mo yun, i-voice out. Again, to voice out peacefully
legally ang ating hinaing. Kasi akala nila tuwan-tuwa pa kayo eh. Di ba? Although alam naman nila kasi pag sila nag-post, nakita nyo yung post nila, mas maraming tumatawa at naiinis, nagagalit kaysa sa nagla-like. No? Sabi nga nila, troll daw. Troll? Grabe. Alam nyo ito tingnan ninyo yung event na nagbibideo, nagla-like, nagvi-views sa event ng alyansa ng mga ng mga panggagago. Alyansa ng mga manggagago at saka sa event ni Pangulong Duterte. Millions kay Pangulong Duterte. Sa PDP millions Pag nanonood, live na nanonood, grabe ang dami. Diba? Hindi pwedeng i-troll farm yun. Yung dami nang nanonood. Ang hirap po nun. Paano nangyari yun? Bibili sila ng 1 milyong cellphone. Diba? Sa bagay, ginagawa ng administrasyon yan noon eh. Diba? O kaya nga, ito. Ipapakita ko lamang po sa inyo. Yung event kagabi. Ito pakita ko lamang po. Mahal na mahal talaga si Duterte. Nang asar ka pa talaga no? Yung itsura pa ni Jimmy Bondoc dun Wala mahal talaga niya ng tao si Pangulong Duterte Grabe. O ganyan kadami Talaga. Eto mga kababayan pinakita po natin yan kasi alam nyo merong gago ngayon na nagpapakalat ng para trap po ito sa mga ito ayan. Wag ho nating paniniwalaan po ito fake po ito, it's a trap po yan. Hindi ko alam kung kanino galing yung video na yan pero dahil sa pasa-pasa na lang akala tuloy na iba totoo. Tas pag shinare mo itatag ka na fake news, i-report ka. I-report yung page mo, i-report. Baka nga ipatawag ka pa kung vlogger ka at sabihin sa'yo bakit mo ipinost yan? Okay? Bakit mo sinabi yan? Bakit mo ginanyan yan? Alam mo kaya sinasabi ko na po sa inyo kasi may nag-claim na po niyan. Sinabi ho ng isa hong sandali ito daw po ay isang event po daw ito sa Cebu noong sabi nila event po ito ng Planet Shakers concert sa Cebu noong February 23, 2024. Hindi po daw yan yung totoo. Kaya nga ako, feeling ko, sinadya ito. Merong gago, alam mo naman, meron silang meron silang troll farm. Inamin naman nila yun Sinadya nila ito, ilabas para mabiktima yung mga Duterte supporter at i-share. Tapos pag i-share yan, ang mangyayari ho dyan, sigurado hong matatag ka na fake news, maaring mabura yung account mo, o maaring baka ipatawag ka pa nga kung ikaw ay isang social media influencer o vlogger or political advocate, baka ipatawag ka pa dahil natrap ka ngayon. Kaya kinakalat na po natin ito, fake po ito, it's a trap. Ito po ang totoo, yung mismong kung nasaan si Jimmy Bondoc. Yan po ang totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante, let's bago ho tayo itingnan ho natin kasi nandoon naman po ang SMNI, may drone shots naman po sila. Nandyan din po yung production ng SMNI. Nandyan po silang lahat pati yung Cinemotion nandyan din po. So sigurado po ako may lalabas na video, yun po ang gamitin natin. Wag po tayo basta-bastang nagpapaniwala sa social media. Baka mamaya madali po tayo. Yan ang gimmick nila, yan ang propaganda nila, mga ulul talaga yung mga yan. Ito. Gago! Para talaga magkaroon ng kapahamakan. Para ho sa mga tapos pag tinag ka ng fake news, baka alam mo na, diktador tong gobyerno to Di ba? So, ingat po tayo mga kababayan Ito po muna si Banat Bay. Hanggang dito na lang po muna tayo. Update. Okay? Salamat po. God bless.